Good afternoon mga katigasin. Nandito po tayo sa isang barangay dito sa Bicol. Bicol, Kung saan sa lugar ng Erosin. mag-interview tayo ng isang frontliner tinatawag. Sila yung mga naka-front kapag may mga pandemya, kalamidad. Sila ang unang-unang makikita mo sa labas kasi sila yung mga may katungkulan pagdating sa mga ganyan. Ito nga pala anong pangalan niyo, sir? Sabihin ano mo na lang sa tawagin mo Winsky. 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 Ano ang katungkulan niyo rito? Tanod po, sir. Ay, tanod, oo. Force multiplier ng PNP. Opo. Kadalasan kapag ganitong may mga senaryo, halimbawa itong parating na bagyo si Juan, ano ang kadalasan mga task nyo, mga trabaho mo? Ang kadalasan na namin, ang rescue Rescue. Kasi pag may kalamidad, kailangan talaga ng rescuer. Lalo na yung mga medyo matitigas ang ulo, hindi umaalis, hindi nag-evacuate. Opo. Tapos pagdating ng bagyo, na-corner na sila, hindi sila makalikas. Ayun, opo. So yan, trabaho nyo, i-rescue sila. Opo. Paano yun kung sa pag-rescue nyo, ikaw naman mapahamak? Sa akin naman, sa karanasan ko, sa edad ko itong 45, naisasalba pa rin yung sarili. At sa kasama na rin yung mga constituents, mga kababaryo ko. Ibig sabihin, sa isang rescuer tulad mo, kailangan mo lang i-safety ang sarili mo bago sila. Kasi kung magsisave ka ng lives, tapos very risky, alam mong ikaw ang papahamak, imbis na ikaw yung mag-rescue, ikaw pa yung i-rescue. Opo. So kailangan muna ng assessment. Ang ano ko naman, ang sa pag-rescue naman, huwag kang isipin mo 3 beses. Huwag kang papara-bara kasi lalo pa pag baha, landslide, yan ang mga risky na lugar na pagdating na may ng kalamidad. Kaya nga mga katigasin, hangang-hanga ako pareho sa kanilang mga frontliners kasi talagang sinusubo nila ang kanilang mga buhay para lamang sa ating mga kababayan. Kaya nga pakiusap namin sa mga kababayan natin na kapag ganitong may mga bagyo, kalamidad, wag nang hantayin na before force evacuation. Pumusa na lang tayo, mag-usa tayo na mag-evacuate na. Let's hassle pa sa bawat isa sa atin.